Good morning sa lahat ng Pinoy MD viewers na gumising muli ng maaga para samahan kami sa isang oras na naman ng pagbibigay po ng makabuluhang impormasyong pangkalusugan. Am I famous? Meron akong life hack para sa'yo. At ngayong nararamdaman na natin ang init, di ba, ng panahon. Kaya mo bang maligo sa yelo? Ang iba, kayang-kaya talaga. Dahil bukod po sa malamig, mainam din daw ito para sa kanilang katawan. Ang pagbababad sa yelo, may benepisyo nga ba sa kalusugan? Usapang panga o jaw. Ayan. Kanya-kanyang paraan ang iba para ho sa inaasam na well-defined jawline. Kaya naman, jawline exercises at jawline procedures nauuso. Ito naman, demensya o yung loss of memory particular na sa matatanda. May paraan nga ba para ma-delay? At the very least, aalamin din natin yan maya-maya lang. At dahil usong-uso sa TikTok ang iba't ibang health hacks, maging maingat po ha at alamin kung ano ang legit sa peke. But before anything else, makakasama po muna natin ang ating resident obstetrician gynecologist na si Dr. Q para sagutin din syempre ang inyong mga pinadala sa aming katanungan. Ha? Kaya aabangan po namin yang mga yan sa pagbabalik ng Pinoy. Welcome back sa Pinoy MD, and as promised, narito na po ang ating resident obstetrician gynecologist na si Dr. Q para i-address na ang inyong mga health-related concerns. Good morning, Dr. Q! Good morning, Connie, at good morning sa lahat natin mga kapuso na kasama natin ngayong umaga. Magandang umaga sa inyong lahat. Eto na ang unang tanong, Doc. Normal daw ba sa isang buntis ang dinudugo? 4 months na kasi siyang pregnant at 2 days ng dinudugo. Mula po yan kay Kadiha Pajiji, the second. Ang pagdudugo during pregnancy, Khadija, ay hindi normal. Kung ikaw ay nasa 4th month ng pregnancy mo at ikaw ay dinudugo, ibig sabihin noon may problema sa loob, pwedeng makukunan kayo o pwedeng may ibang problema dyan sa dugo ninyo. Kailangan magpatingin kayo sa doktor kasi hindi siya normal at pwedeng mawala yung pregnancy mo pag itong pagdudugo na ito ay tuloy-tuloy at hindi maagapan. Senyales daw ba, Doc, ng pagme-menopause ang pagkakaroon ng 1 week na menstrual period? 47 years old na kasi siya at dati 3 araw lang naman ang kanyang menstruation. Mula po yan kay Estores Lim Cabrera, Marilyn. Kung ikaw ay 47 years old na, Marilyn, at ito ang naging problema mo ngayon, medyo mahaba yung pagre-regla ninyo compared doon sa 3 days na cycle ninyo, ito ay ibig sabihin niyan, ikaw ay nasa perimenopausal period. No? And during the perimenopausal period, nagkakaroon na ng hormonal imbalance at ang iyong pagdudugo o pagre-regla ay hindi na rin normal. So pwedeng humaba yung frequency ng pagdudugo ninyo, pwede ring umiksi, at pwede ring dumami o pwede ring kumonte ang inyong blood na lumalabas during the menstrual cycle. So ito ay palatandaan na ikaw ay nasa perimenopausal period na. Next question. Normal lang ba na magkaroon ng black sticky discharge kapag may menstrual period? Ang tanong mula kay Jensky Jess. Yung pagkakaroon ng blackish discharge, Jensky, during menstruation, lalo na during the start at saka yung end ng menstruation, ay normal ito sa ibang mga babae. No? Kasi kung konti lang yung dugo doon sa loob ng mattress, naiipon doon yung dugo at ang dugo na yan ay nag-react with oxygen, no? Galing sa hangin yon. At ang reaction na ito, ang tinatawag nating oxidation reaction, ay ang epekto nito ay mangingitim yung dugo ng regla ninyo. No? Tulad ng pag-slice natin ng mansanas, pag na-expose sa air yun, nangingitim din yung surface ng mansanas. Ganon din ang nangyayari sa menstrual blood. Totoo ba, Doc, na nagagamot ang pagkabaog? Ang tanong naman yan mula kay Analiza Oranza. Depende yan, Analisa, sa dahilan ng pagkabaog. Ibang dahilan ng pagkabaog sa babae, iba din sa mga lalaki. No? Kaya kailangan, kung ang problema ninyo ay hindi kayo nabuntis o yung husband hindi nakakapagbuntis ng misis, kailangan tingnan muna ng specialist yan. No? Usually mga infertility specialist yan kung sa mga babae, urologist naman kung sa lalaki. Para sa ganon ay makita kung nasaan yung problema, kung sa babae ba o nasa lalaki. Salamat sa iyo, Dr. Q, sa pagsagot mo ng mga katanungan ng ating mga kapuso sa Facebook natin. And of course, ang ating sasabihin lang, keep sending those questions at linggo-linggo po namin. Iwas init ulo ngayong tag-init. Mag-chillax muna to beat the summer heat.
Pero teka, ibang chill ata ito. Say hello nga ba sa healing wonders ng yelo? Sabi nga nila, kung naiinitan ka, edi lumublob ka sa yelo. Pero para sa iba, ang yelo di lang pang chill ng pakiramdam. Pang chill din daw ng isipan. Kaya ang R&B singer na si Chris Lawrence, literal daw na naliligo sa yelo. Disclaimer, this is all from my experience. Siyempre, hindi naman ako doktor. After yung ice bath, yung energy mo, siguro 6 hours, dire-diretso yan. Your adrenaline is just pumping, elevated moods, mental clarity. A lot of evidences have been pointing out to relaxation. It actually helps us regain the focus back. No? So because of the relaxing relief na nabibigay ng isang ice bath after natin mag-exercise. Mahigit 1 taon na itong ginagawa ni Chris. Good for the body and mind daw kasi ito. And syempre, lahat ng tao gagawin. Yun talagang kailangan mo i-control. That's the stress. If you can focus your body and don't do that, you're already a step closer into managing stress. After taking ice baths, I've realized that mas chill ako. Kung napapansin ninyo pag nagsha-shower tayo, doon tayo mas nakakapag-isip, doon tayo mas nakaka-focus on the things that we need to do. No? So, especially after a stressful evening, no, that can be helpful for us to relax. Nagsimula raw si Chris sa 1 minuto kada araw. Baby steps. Ice lang daw yan. My initial reaction, the first time I did it, was shock. Physical stress talaga yun sa katawan. So if you can manage how you feel, any stress in life, you'll be able to be focused. Since galing po akong flight kanina, this is just a personal precaution for me, just to see if okay yung BP ko before I do the ice plunge. Bago raw sumabak sa ice bath, minomonitor muna ni Chris ang kanyang puso. Sinigundahan ito ng general physician na si Doc Via Roderos. For ice bath, kailangan po nating i-consider yung mga pre-existing conditions natin, no? Yung mga comorbidities, especially yung may mga sakit sa puso, may mga high blood, no? Nagbe-maintenance para sa hypertension, diabetes. Ang nangyayari pag sa ice bath, nagko-constrict yung blood vessels natin. Nababawasan yung daloy ng dugo. No? So, pwede siyang magkaroon ng risk factor for stroke, lalong-lalo na kapag may problema with blood circulation. Inhale and exhale for 30 seconds. Hold breath for 15 seconds. It helps the blood actually become acclimated to the condition, no? And it actually balances yung physiologic response nun sa katawan natin. Alright, G. I usually take a couple deep breaths before going in. I go in on the exhale. Pumapasok po ako sa exhale. So let's go. So ito yung part na usually, lalo na pag first time, nasa stress. So my advice would be just follow your breath. Goal ni Chris na makababad rito ng 12 minutes. Ngayon, natitrain ko araw-araw kung paano maging kalma. Definitely helps manage stress. Siguro nasa 1 minute mark na tayo. Lublub na natin yung ulo natin. Kada 1 minuto ay inilulublub din pati ang ulo.
Hindi ako manhid. Na-train ko na yung katawan ko over the past 4 months how to manage it. Ang nafe-feel ko ngayon is sobrang peace. Para na siyang spa sa akin. Matapos kaya ni Chris ang paglublob ng higit 10 minuto? Ayon kay Doc, para sa gaya ni Chris na sanay na sa ice bath, mayroong tinatawag na 10-10-10 method. Mag-ice bath ka for 10 minutes. And then after 10 minutes, you get out of the ice bath and then go back again after another 10 minutes. No? Matapos kaya ni Chris ang paglublob ng higit 10 minuto? Matapos ang ice bath session, ibinabalik ni Chris ang temperatura ng kanyang katawan. So after the ice bath, I usually hit the horse stance. All my body heat is here, and it's gonna slowly spread back into my limbs. Ginagawa raw niya ito for 5 to 8 minutes. That's my personal ice bath routine. Now I challenge you to do the ice bath challenge. Kakasa ba kayo? Kung si Chris sanay maligo sa yelo, si Jomar naman, from construction site, straight to ligo. Sige Chris, tatanggapin ko yung hamon mo. Nalulublob sa drum na may yellow. Sa loob ng 2 dekadang pagiging isang construction worker, batak nga raw si Jomar. Talagang pumapagod po talaga mo. Banat na banat, ano yung pwersa mo po talaga ron eh. Kailangan, buhat mo. Sa mag-apod, syempre makaramdam ka rin ng pagod sa biyahe pa. Pag-uwi mo. Dagdag pa sa bigat ng trabaho ang init ng panahon. Madalas po, yung sumasakit sa akin, braso at balakang. Dati po mas malakas kasi kabataan pa po eh. Yung magkakaedad na po, parang dami ko na rin nararamdaman sa katawan. Kaya naman, ang yelo, di lang daw pamatid-uhaw. Pang-alis pagod din daw. Now I challenge you to do the ice bath challenge. Kakasa ba kayo? Sige Chris, tatanggapin ko yung hamon mo. Nalulublob sa drum na may yellow. At dahil normal ang blood pressure ni Jomar, challenge accepted. Sarap! Nakaka-relax! Okay na po ma'am. Sarap dito. Hindi po. Siyempre, ang challenge na ito may gabay ng eksperto. Ani Doc Villa, pwedeng-pwede ito sa mga tulad ni Jomar na batak sa trabaho. For those who are doing strenuous activities, not necessarily mga athletes, no? Yung mga nagbabanat ng buto, no? That can actually be helpful for us. And we don't need to have a temperature regulator, no? Ulitin niyo pa ba ito, sir? Oo po, masarap po. Tuwing kailan niyo gagawin? Pag mahirap yung panahon. Sa kabila ng benepisyo, paalala ni Dr. Villa, iwasan ang mapasobra. Pwede kasi na pag tumagal tayo sa ice bath, we can develop certain conditions such as hypothermia. Ayaw nating mangyari yun. Kaya
recommended duration ng ice bath natin ay hindi tatagal sa certain amount of time. So, kunyari, 10 minutes, no? Tandaan na anumang susubukan, siguraduhing ligtas para sa kalusugan. Ayos ba tayo dyan? From Siopaw Face to Hugis Bigas Real Quick. Ito ang gustong ma-achieve ng mga nakilala namin na sumailalim sa iba't ibang jawline enhancement procedure. Isa na rito ang social media influencer na si Yen. Bata pa lang, chubby cheeks na raw talaga si Yen. Ang madalas na biro nga sa mga kagaya niya na balingkinita ng katawan pero bilugan ng fez, lollipop. My self-esteem was affected in a way na I get so insecure about my face shape. Hindi lang kasi siya basta chubby cheek, so it also has a tendency na parang gawin niyang saggy looking yung face ko because of the weight of my cheeks. Kwento ni Yen, ang epekto ng pagkakaroon ng chubby cheeks hindi naman daw sa health, kundi sa kanyang self-esteem. Kaya kung bibigyan daw ng pagkakataon na i-enhance ang alinmang parte ng kanyang katawan, ano pa nga ba kundi ang mahiyain daw niyang jawline para humilo-hilo naman daw. I know that this is painless, like walang kahit anong pain, but very effective. Plus kasi yung price point niya, so if you want to parang improve yourself or improve your looks, kaya siya, kaya yung parang pinaka-price niya compared to other procedures out there. Kaya kamakainan lang, sumailalim si Yen sa isang procedure na kung tawagin, Insta Contour, kung saan isang contouring machine ang paulit-ulit na hinahagod sa pisngi ng pasyente. Mayroon daw itong lifting and firming effect para mas magmukhang tight ang cheeks at ma-enhance ang jawline. Ang improvement daw nito, 20% kada procedure. I'm very happy po with the result kasi there's differences. So, kumbaga, parang hindi na sayang yung pera ko. Nakakita na ako ng slightest difference sa pinaka-face ko. That's why I'm so happy. May pagka-chubby pa rin yung face ko, pero this one is better na. Pero teka, hindi lang mga babae ang naghahangad na mas ma-define ang kanilang jawline, kundi pati mga lalaki, kagaya ng 25 years old na si Adrian. Bilang isang content creator, host at commercial model, madalas daw na nasa harap ng camera si Adrian. Kaya nako-conscious daw siya na hindi masyado define ang kanyang jawline. Pagka naka-side view ako, medyo mahaba yung chin ko, yung baba ko. So, whenever I would see myself perform on stage or on TV, hosting shows, sabi ko, parang may mali. Tapos parang sobrang bilog ng mukha ko and everything. Ang solusyon daw rito, ang pagpapalagay ng jawline fillers. Isa itong procedure na isinasagawa ng mga cosmetic surgeon kagaya ni Dr. Eric Yap Joanco. Mapapansin mo may mga pasyenteng recessed ang chin, so kaya maliliit yung panga, so maliliit yung dito. So they want to get more definition. Gagawin natin dyan, maglalagay tayo ng kanto dito para mas mukhang masculine, or yung mga dito maliliit yung baba na naka-atras, yung recess yung chin, so maglalagay tayo ng fillers dito para mas umabante, para magkakaroon ng balance yung face. Sa procedure na ito, una munang lalagyan ng topical anesthesia ang pisngi ng pasyente. Pagkatapos, tuturukan na siya ng gel sa bandang panga. Wala pang 15 minutes, tapos na ang procedure. Pero bawal munang hawakan ang pisngi sa loob ng 1 hanggang 2 araw. Although there's slight swelling after, pero very minimal or very rare ang complications. Although once in a while, you will get parang yung allergy to the fillers. Ang maganda dyan, meron siyang antidote. It's called hyaluronidase. So, pwede siyang tunawin para i-reverse yung effects ng fillers. At nang humupa na ang pamamaga, si Adrian ready nang i-flaunt ang kanyang new and enhanced jawline. Actually, I like it better kasi diba I'm Chinese, so hindi masyadong masculine talaga yung face namin. Very maputi,
like chinky eyes. So parang nag-add lang ng mas masculine features sa face ko. Unlike before na talagang sobrang cutie lang na bilog na para mukhang siopaw. Alam nyo ba na ayon po sa mga pag-aaral, ang jawline natin ay sukatan din daw ng ating age. Dahil habang nagkakaedad, nagsishrink din po ang ating mga buto dyan. Hindi ba't lumiliit na nga tayo habang tumatanda? Dahil po yun sa pag-shrink ng ating mga buto at ganoon din ng ating panga. Kasabay po nito, nagsasag ang ating balat, di ba? At nawawala po ang firmness nito. Ito ang tinatawag na facial aging. Kaya naman, marami ho ang nagnanais na sumailalim sa jawline enhancement to restore that youthful look. Ang procedure na ipinagawa ni Adrian nagkakahalaga ng humigit kumulang 30,000 pesos. May kamahalan lalo pat tumatagal lang daw ito ng 6 na buwan. Kapag unti-unti nang bumabalik sa dati, kailangan na naman magpaturok ng jawline fillers. Kaya ang taong nagtitipid, sa TikTok kumakapit. Kagaya na lamang ni JP na gusto rin daw magkaroon ng defined na jawline. Ang kanyang sinubukan ang tinatawag na jaw trainer na napanood daw niya sa TikTok. Nabibili ito online ng 100 to 500 pesos. Nag-search po ako na paano magkaroon ng jawline na hindi ka gumagastos ng malaki. Isang linggo po yun eh. Nag-try po ako, bumili po ako online. So nung una, parang di ako naniniwala. Parang hindi ko alam kung effective ba to? Kakagating ko lang, effective ba? Ang jaw trainer, isusubo lang daw at paulit-ulit na ngunguyain. Sa ganitong paraan daw, para mo na rin ini-exercise ang iyong panga. Dahilan para na rin lumiit daw ang cheeks. Okay po, kasi para po sa akin, alam ko po kung may nagbago po o wala. Kasi alam ko po yung dati ko sa ngayon. And then naging masaya po ako noon nung nag-viral po sa TikTok. Na parang wow, hindi lang pala ako yung gumagamit. So, hindi lang po pala ako yung nakakaisip. So, masaya po ako kasi sinusubukan din po nila yung mga nagawa ko. Kung tatanungin si Doc Yap Juanco, it's effective up to a certain extent. Actually, there you can also do several, jaw exercises. Not only that, yung kinakagat-kagat lang. So that's one of them. So yung mga moving your face, yung mga when you say E or you say O, so when you ginagano mo, when you're using the muscles of around the chin and the jaw, so lumalaki yung muscle, so nagkakaroon ng konting definition. Nang magbawas ng timbang, kasabay ng pagliit ng kanyang katawan, ang pagnipis din ng kanyang face. Pinaka-epektibo pa rin daw ang sumailalim sa medical procedure, courtesy of your trusted cosmetic surgeon. Basta't safe and effective, wala naman masama na i-improve ang ating panlabas na kaanyuan. Basta dito daw kayo masaya at magbibigay ito ng dagdag na kumpiyansa. Ang bawat alaala mahalaga. You have a lot of followers. Am I famous? Kilala niyo po ba sino yan? Anong pangalan? Ninya. Skyler. Ako si Ninya. Kahit saan man mapunta o gaano man katagal. Saan tayo pupunta? Sa Amerika. Wow. So, bakit? Maghahanap ka ng ano? Wow. Kaya ba? Gaano man kahirap. Mas pa! Sasabihin mo, yan nasa loob ng bahay ko. Ganito, iyo. Naturing ang anak kita eh. Ganyan ang ginagawa mo sa akin. Gaano man kalungkot. Scares me. Wala nga akong magawa eh. I'm no longer bright to begin with. Daanan man ng pagsubok. Gusto ko lagi sila makikita. Mahal ko sila. Tanda na ako. Lang din talaga minsan pero laban lang tayo, di ba? Hanggat kaya mo. Ako hanggat kaya ko din, laban lang. Kahit kalimutan niya kami, hindi namin siya nakakalimutan. Ang puso, hindi nakakalimot. Pero papaano ko ang mga alaala, bigla na lang maglahong parang bula?
Ang bida sa vlogs ng content creator na si Ninya, ang kakulitan ng kanyang 83 taong gulang na ina. Iluluwa dyan, kinakain yan lahat, ha? Haba na ng buhok mo, oh. Tsaka wala ng kulay, oh. Wala na eh. Pakulayan natin. Tandaan. Pakulayan natin, ha? Berde, gusto mo? Wala akong pera. Ako bahala. Kaya ang netizens, relate na relate sa kulitan nilang mag-ina. Baka may boyfriend ka na, ha? Sinabi mo pa. Ang tawag namin sa kanya, Doña Toyang, eh. Kasi siya yung tita ng bayan. Parang siya yung takbuhan talaga ng bayan. Very accommodating, very mapagbigay, very jolly. Pero dahil sa edad, si Mami Toyang nagiging makakalimutin na raw. Kalamansi. Kalamansi! Hindi yan kalamansi! Kalamansi. Anong kulay ng kalamansi? 3 klase, brown. Saka yung Ano? brown at saka Brown. Green. Oh, at saka ano? Kaya sinasabi mo. May brown palang Pag sinabing dementia kasi naapektuhan, hindi lang yung memorya, kundi pati yung pag-iisip ng tao, yung behavior. Severe enough yung mga symptoms niya na pati yung pang-araw-araw na gawain is hindi niya po nagagawa ng siya lang mag-isa po. Hanggang sa ang pagiging makakalimutin, dumadalas at lumalala na raw. Meron na siyang mga hallucinations, mas mainitin na yung ulo niya, tas talagang dumadating na rin yung times na yun na hindi niya na ako kilala kung sino ko, pati yung mga pangalan namin nakalimutan na niya. 2018 nang ma-diagnose si Mami Toyang na may Alzheimer's disease. Lumiliit yung parts ng brain. So number 1 risk factor is yung age. So habang tumatanda ang isang tao, tumataas yung risk na pwede siya magkaroon ng Alzheimer's disease po. Minsan pag si mama mainit ang ulo, pag nagsalita wala ling filter yung bibig. So nakakarinig sila ng mga bad words. Ayoko ka kung lumaki yung mga anak ko ng ganun kasi nagde-develop na din sila ng anxiety eh. Sasabihin mo, iyo yan. Ang mas nakababahala raw ang madalas na pag-init ng ulo ni Mami Toyang. Hindi ko in-expect na talagang sobrang hirap pala talagang mag-alaga ng may Alzheimer's. So dumating din yung time na nag-aaway na kaming dalawa, tapos nasasaktan niya na yung mga apo niya. Kasi pag mainit ang ulo niya, may tantrum siya, wala na siyang kilala talaga. Hindi na siya pwedeng iwan. Palagi na siyang merong nakabantay kasi sabi nga nila yung sakit na Alzheimer's is talagang parang bumabalik sa pagkabata. Kadalas ay hindi na rin niya nakikilala ang anak. Anong pangalan? Ninya. Ako ang paboritong Pamangkin. Pamangkin kita eh. pamangkin din. Kahit yung pangalan ng mga tao na usual naman niyang nakikita or kilala niya talaga, nakakalimutan na rin niya. So baka early sign ng dementia. 139 million na pasyente ng Alzheimer's disease sa taong 2050? Nako, tansya po yan ng World Health Organization. Hindi raw malabo ito dahil ngayon nga nasa halos 55 million na ang may Alzheimer's worldwide. Kaya, huwag po tayo makalimot ng mga dapat gawin para maiwasan ito. Gaya halimbawa ng pagkain po ng mga masusustansya para ma-maintain ang ating blood pressure, cholesterol, and blood sugar levels. Nakatutulong din po ang pag-ehersisyo, pag-iwas sa mga bisyo gaya po ng alak at ng sigarilyo. At makakatulong din sa talas ng ating isip at makakaiwas pa sa pagkakaroon ng iba't ibang sakit. Kung talas ng isip ang pag-uusapan, may nangunguna raw dyan. I don't memorize. I just read. Tapos, I went to St. Joseph's for, I was always first in class. And I went to St. Teresa's. I graduated magna cum laude. Galing, Ang yabang, no? Isang tanyag na manunulat si Mami Peng o mas kilala bilang Fe Maria Ariola. Isa sa mga mahalagang librong isinulat niya, ang History of the Burgis. Akin ang galing yung Burgis as a word. Burgis, parang yan ang Filipino ng bourgeoisie. But people are always calling me and saying, they like it. Hanggang sa probinsya, I get letters ko minsan. Kilalang nagsusulong ng mga karapatan ng kababaihan si Mami Peng at isa sa founding chairman ng organisasyong Gabriela noong martial law. Yung term noon, parang liberated na
woman, no, na talagang encourage niya kami, babae kami pareho, na we can do anything we want, we can be anything we want. Sa ngayon, 80 taong gulang na si Mami Peng. What did you say? I said I can't remember many things anymore. Isa sa mga cause ng dementia is Alzheimer's disease, nagiging makakalimutin. Na sa umpisa, parang mild lang, na paulit-ulit, may nakakalimutan. Habang parang tumatagal, kasi progressive po siya, mas lumalala, na hindi lang memorya ang apektado, kundi parang pati yung pag-iisip niya. Ang pagkalimot sa ibang alaala, hindi raw niya iniinda. Medyo may Alzheimer's na ako eh. Kaya I'm no longer as bright. I'm not unhappy about my Alzheimer's. Wala akong naiisip na something's wrong. I don't mind if I forget things. Oh, you got a haircut. You got one. Nice haircut today. Oh, I got one? Yes. When? Just this afternoon. Oh. Yeah, I like my hair very short. Ayon kay Doc, short-term memory loss ang nararanasan ni Mami Peng. Pag medyo dumadalas na po, may tinatawag po na stage na mild cognitive impairment. Yun po yung stage, kumbaga, in between normal and dementia. Yun, maaaring nagiging mas makakalimutin na siya, dumadalas na nga po yung pagiging matanungin, na paulit-ulit yung pagtatanong. But in terms of everyday activities, yung mga activity na pangkaraniwang ginagawa niya, nagagawa pa niya. Ang goal talaga namin is i-delay yung progression ng disease, no? In fact, parang good na hanggang ngayon early stage dementia pa rin siya, no? Pero we're hoping matagal pa yan. Dahil dito, gumawa ng video diary ang mga anak niya. You have a lot of followers. Am I famous? Para siyang journal ng mom ko. So gusto namin ma-document yung yung progress or progression of the condition. So doon nagsimula. So we take a video every day, what she's doing every day, how she is. Ang mga taong nakakaranas ng Alzheimer's, nagiging mas emosyonal din daw. Scares me. Wala nga akong magawa eh. I'm no longer bright to begin with. Wala na akong matandaan, wala na akong alam. Kasi meron siyang mga ganun na moments. We remind her, kunwari, yung mga libro na sinulat niya, na very accomplished siya. Nakatutulong daw na always present ang mga mahal sa buhay ng mga nakararanas ng Alzheimer. He wrote something. It says, all I really wanted was to be a good wife and mother. But I had too much beauty and intelligence. Kahit pa wala pang signs ng dementia or very mild pa lang, mas magandang kumonsulta na para at least makagawa ng mga screening tests. Mahalaga raw ang pasensya at pag-unawa mula sa pamilya. Hindi namin siya naiisip na obligasyon. Inaalagaan namin dahil gusto namin siya alagaan. Kahit kalimutan niya kami, hindi namin siya nakakalimutan. Ang mensahe ni Mami Peng sa mga tulad niya, Hindi naman ako matanda eh. I'm turning 80. Oh, that's young. It's nothing to worry about. And you don't die from Alzheimer's. So it's okay. Kung masama yung pakiramdam mo, masakit yung katawan mo, may trangkaso ka, inuubos, sinisipon ka, ganyan. Meron akong life hack para sa'yo. sa panahon ngayon, bakit pa raw magbabayad sa doktor para magpakonsulta kung ang sagot sa problema mo nasa social media? 8 life hacks. Una, hiccups o silok. Mapapanood na kasi online ang iba't ibang health hacks at home remedies. Sobrang effective niya. Pero again, hindi ako doktor. Ang tanong, alin dito ang safe and effective? Aba, sa gabay po ng ating mga doktor ng bayan, pupusuan natin yan. Pero ang mga wa-effect na health tips, thumbs down sa Pinoy MD yan. Ang 21 years old na si Ariel, mayroon daw nakasanayang tip kapag mayroon siyang insect bite. Imbis na anti-itch cream, ang kanyang ipinapahid, deodorant. Hindi lang daw ito pang kilikili, kundi pang kati-kati rin. Hindi lang ito pang kilikili mga bed, ginagamit ko din siya sa mga
areas na Makati. Actually, tubong sa Leyte kasi ako. Then, alam naman natin, basta mga probinsya na is maraming pinaniniwalaan, ganon. So, nakuha ko siya sa mother ko kasi since na high school ako, yun yung ina-apply ni mama ko kasi yung skin ko is super sensitive kasi siya. I-apply nyo lang siya sa areas na... Hindi rin daw ito nagdudulot ng anumang iritasyon sa balat ni Ariel. Kaya maski rito na siya naninirahan sa Maynila, ang dating nakagawian, kanya pa rin daw ginagawa. Ang 46 years old na si Elizabeth, mayroon din daw nakasanayang home remedy na natutunan din daw niya doon sa kanila sa Mindoro. Ang saging, pagkatapos kainin, huwag daw itapon ang balat. Dahil kapag may pasa sa katawan, pwede raw itong idampi. Kung kayo po ay may pasa, kumuha lang po kayo ng balat ng saging para ikuskus nyo po sa pasa. Effective po ito sa akin kasi na-try ko na po siyang gamitin. Kagaya po nito, meron pa akong pasa dito. Kuskus po natin siyang ganyan. Araw-araw po yan ginagawa ko para mawala po yung pasa. Ganyan po. Sa probinsya po, may kapitbahay po kami doon na nagsabi sa akin na maganda raw yung balat ng saging para mawala yung pasa. Kaya trinay ko po siya. Effective naman. Pero syempre, bago natin gayahin ang mga napapanood nating health hacks sa social media, makabubuting alamin kung epektibo nga ba ito o baka lalong makasama pa. Kaya naman, isinangguni namin ito sa dermatologist na si Dr. Maria Teresa Beroy. Areas na Makati, which is pag meron tayong insect bites, hindi tama na lagyan ng deodorant. Meron pang mas magandang paraan para mag-improve yung insect bites. Pero unang-una, gawin natin yung unang dapat na gawin. Dapat tingnan natin yung mga insect bites, linisin natin sila isa-isa using cold water and mild soap. Check natin kung meron bang inflammation, kung merong sugat, kung merong dugo, at lalong-lalo na i-check natin kung naiwan sa balat yung stinger. Ang stinger ay ang parte ng insekto na naiiwan sa balat pagka ito ay kumagat sa atin. Kailangan tanggalin natin yon. Kung may home remedy raw para sa insect bite na siguradong may maitutulong, ito ang pagpapahid ng dagta ng aloe vera. Dahil ito ay may anti-inflammatory properties at maganda rin kung i-apply natin ng aloe vera na malamig para nakakasuit din ito ng inflamasyon at saka hapdi mula sa insect bites. Ang balat naman kaya ng saging, nakatutulong nga ba para mapabilis humupa ang pasa? Ang say ni Doktora, ang pagpahid ng banana peel sa mga pasa ay hindi dapat gawin dahil meron pang mas magandang paraan para ito ay mag-improve. Unang-una, kailangan muna nating assess kung ano yung reason ng pasa. Ito ba ay dahil sa fractured bone, o ito ba ay may sugat, o ito ay talagang nasa balat lamang. Pangalawa, lagyan natin ng ice compress. 3, 4, 5 times a day, 10 to 15 minutes. Ito ay makakatulong para mabawasan ng inflamasyon at mag-improve ang blood circulation. Posible raw na dahil sa tinatawag na placebo effect, kaya feeling ni na Arnel at Elizabeth, effective ang ginagawa nilang health hacks. Pagdating sa home remedy, may ambag din daw ang 31 years old na si Jocelyn. Dahil mahilig humigop ng mainit na kape, madalas daw siyang mapaso. At bilang pangunang lunas, ang nakagawian daw niya ang pagdampi ng asukal sa parteng napaso. Sinubukan po siya kasi mahilig po ako sa mga kape, mga sabaw na may init. Minsan na-excite akong mag-minom ng kape, napapaso yung dila ko. Ganun lang po sa akin, lola ko, lagyan mo lang ng asukal yan. Pero bago ninyo gayahin, i-verify na muna namin. Courtesy of our dentist, Dr. Maria Bernadette Ramos. Hindi ko siya ma-recommend. So far, never ko pa siyang na-encounter sa mga naging pasyente ko na. And as well as wala akong nakalap na evidence na nagsusupport dun sa paggamit ng sugar to relieve yung paso sa dila. Ang makabubuti raw gawin kapag napaso ang kumain ng ice cream. Dahil malamig, magdudulot daw ito ng numbing effect para maibsan ang sakit. Kapag naman daw nauwi sa singaw, pwede raw lagyan ng honey ang parteng napaso dahil sa anti-inflammatory properties na taglay nito. Honey kasi may antibacterial and anti-inflammatory properties na pwede natin siyang ipatak dun sa area na affected sa tongue
Tapos, iiwanan natin yun ng 1 to 5 minutes. At syempre, huling-huli sa lahat, if yung area nung napaso ay hindi magre-resolve or hindi man siya magkakaroon ng slight improvement within a week, please visit your dentist. Mahirap talagang iwasan ang mga bagay na ating kinalakihan at nakasanayan. Pero, huwag magbakasakali, lalo't para ito sa ating kalusugan. At tandaan, huwag basta maniniwala sa mga napapanood ninyo sa social media. Dahil kapag usapang health, dapat nakasisiguro tayo. Do your research. Make sure na safe and effective ito at aprobado ng mga ekspertong totoo. Nakaisang oras na naman po tayo ng masayang kwentuhang pangkalusugan. Salamat po sa inyong paggising muli para samahan kami this Saturday morning. Until our next date, next Saturday 6 to 7 a.m. dito pa rin po sa inyong Kapuso Network. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season. Nagpapaalala na iisa lamang ho ang ating katawan, kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman si Dr. Q, ang inyong obstetrician gynecologist. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo at ang inyong kalusugan ang laging number 1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito po ang Pinoy MD.